Kabanata 12:21. Banal, Preston ito. Sumirit ang ilan sa mga batang babae na kumakain doon, malinaw na natigilan sa biglaang romantikong pagliko ng mga pangyayari. Karamihan sa mga batang babae ay nangangarap lamang na mabigla ng labi sa pag-ibig, kaya walang paraan na sila ay manatiling kalmado ngayon na ang ganoong sitwasyon ay nangyayari mismo sa kanilang mga mata. Ano pa, ang taong nagtapat ay nakaluhod pa sa isang binti habang inaabot ang isang palumpon ng mga rosas sa kanyang kamay. Hindi mahalaga kung gaano napakalamig ang puso ng isang batang babae, ang sinumang batang babae ay mahahanap ang kanilang sarili na natutunaw sa sobrang tuwa pagkatapos na ipagtapat na gusto nito. Ang mga batang babae ay nagkaroon lamang ng isang pangkalahatang pagkahilig na ginusto ang mga lalaki na gumawa ng kagiliw-giliw na mga bagay. Anuman, sa ganoong eksena na talagang nilalaro bago ang iba pang mga batang babae ngayon, ang inggit at bahagyang puot ay ang tanging emosyon na kasalukuyang nakikita sa kanilang mga mata. Habang ang parehong damdamin ay tumakbo sa Yulisa at ang natitirang mga kaibigan ni Noel, sabay silang nasasabik sa kanya, at mabilis silang tumabi upang bigyan si Preston at ang kanyang silid. Habang ginagawa ito, pinang-isda rin nila ang kanilang mga cellphone upang simulan ang pagsasapelikula sa sobrang romantikong tanawin na ito. Naiwan ngayon na nakaupo na nag-iisa sa mesa, si Noel ay maaaring mamula lamang ng bahagyang kakulangan sa ginhawa habang itinakip ang kanyang buhok sa likod ng kanyang tainga. Sa isang mahiyaing tono, tinanong niya, "Ano sa palagay mo ang ginagawa mo, Preston? Dapat mong maunawaan ng mabuti kung ano ang aking mga intensyon, Noel. Mangyaring maunawaan na nagustuhan ko ka na para sa pinakamahabang oras, at nanunumpa ako na aalagaan kita ng mabuti sa buong natitirang buhay ko kung pumayag kang maging kasama ko. Sa nasabing, mangyaring maging kasintahan ko." Sagot ni Preston sa seryosong tono. "Banal, ituloy mo, tanggapin mo siya. Panipi, tanggapin mo siya, tanggapin mo siya, panipi." Matapos marinig ang isang seryosong panukala, walang paraan na ang mga tagapakinig ay mananatiling tahimik. Nang marinig ang mga chants ng mga madla, isang smug na hitsura ang agad na nabuo sa mukha ni Preston. Gayunpaman, malinaw na mukhang hindi pinahahalagahan ni Noel ang alinman sa mga ito. Nang maramdaman niyang uminit at uminit ang mukha niya, bigla siyang tumayo bago sabihin, "Sinabi ko na sa iyo na wala akong balak makipagrelasyon sa ngayon." Kasunod nito, kinuha niya ang kanyang bag bago tumalikod upang umalis. Malinaw na hindi inaasahan na umalis na lamang siya ng ganoon. Ang nahihiya na si Preston ay agad na tumawag, "Teka. Noel, panipi." Gayunpaman, hindi tumigil si Noel sa paglalakad. Ngayon na siya ay nabigo, ang mga petal sa lupa ay halos tila sila ay makang sa kanya, at Preston natapos itapon ang kanyang palumpon ng mga rosa sa lupa sa galit. Habang siya ay kaagad na nagsimulang habulin si Noel, na may bahagyang pag-aatubili, si Yulisa at ang iba pa ay nasasabik na sumunod sa kanila, umaasang masaksihan kung ano ang susunod na mangyayari. Nang dumaan si Yulisa kay Gerald, gayunpaman, tinitiyak niyang sadyang itulak siya sa tagiliran ng may paghamak habang sumisigaw, "Lumayo ka." Sa ilang kadahilanan, ipinapalagay lamang ng lahat ng mga batang babae na sasang-ayon na si Noel sa panukala ni Preston at maging kasintahan kung hindi siya naging sanhi ng masamang kalagayan sa kanya kanina. Hindi mo ba nakikita kung gaano karaming mga tao ang sumusubok na habulin si Noel? Sa kabila ng pagiging isang mayaman at mahusay na binata kay Preston, hindi pa rin pumayag si Noel na maging kasintahan. Sa pag-iisip na iyan, bakit ang isang kagaya mo, kahit na may lakas pa ng loob na humingi ng kanyang numero ng telepono? Mawala ka na lang. Scout isa pa sa mga kaibigan ni Noel sa halip hindi seremonya habang nakatingin siya sa kanya bago kaagad tumakbo kasama ang iba pang mga batang babae. Sa lahat ng mga nangyari, hindi mapigilan ni Gerald na pakawalan ng isang malalim na buntong hininga. Na para bang may anumang balak siyang habulin si Noel. Nais lang niyang makipagkaibigan sa kanya upang maipagkaloob niya ito sa kusang pagbigay sa kanya ng isang patak ng dugo. Anuman ang kaso, ang mga bagay na ngayon ay tiyak na nakakakuha ng masyadong komplikado kaysa sa gusto niya. Sa pag-iisip na iyon, ngayon ay medyo nag-aalangan siya kung ngayon ba ang tamang oras upang ipagpatuloy ang paghabol sa kanya at manaire sa kanya. Habang binubyelay-byelay ni Gerald ang kanyang problema, tatlong tao ang simpleng sumipsip sa kanilang coke habang patuloy silang nakatingin sa kanya. Kalmado na nilang pinapanood ang buong eksenang ito ngayon.
Hoy boss, nakita mo ba yun? Kahit na ang bata ay mukhang interesado siyang ituloy ang batang babae ni Noel, hulaan ko na siya ay isang hakbang lamang na masyadong mabagal mula sa Preston na bata. Mukhang pinagsisisihan niya ngayon, sabi ng isa sa mga lalaking may chuckle. Ha, hindi ko lang maiwasang magalit kapag nakita ko ang mga asawang lalaki na iyon, alam mo ba? Talagang gusto ko siyang bugbugin ngayon. Ang isa ay dapat na maging matapang at walang hiya kapag hinahabol ang isang batang babae, alam mo. Kung siya ay, tiyak na makakakuha siya ng sinumang batang babae na gusto niya. Kinutya ang isa pa sa tatlong lalaki. Dahil sinasabi mo iyan, bakit hindi ka magtungo roon at turuan ang bata ng isang bagay o dalawa noon, Zaki? Narinig ko na ikaw ay isang karanasan na nagmamahal sa iyong sarili sa unibersidad. Sumagot kung ano ang tila boss ng pangkat na iyon habang tinatapik niya ang balikat ni Zaki. Habang ginagawa niya ito, gayunpaman, nagpatuloy siya sa pagtitig kay Gerald ng medyo kakaibang titig. Ha, sa mga trick ko, madali niyang mapadali ang batang babae. Pumuste tayo ng 10 pagkain kung ang sinabi ko ay nagtatapos na maging totoo o hindi. Sabi ni Zaki, Bush asterisk T ang tawag ko. Ano man ang kaso, mag-ingat. Sa kanyang puso na sariwa lang nasira, maaari kang tangkain na bugbugin ka, alam mo. Siyempre, kung siya ay sumasang-ayon na hayaan kang magturo sa kanya at natapos niya ang pagkuha ng batang babae, ang 10 pagkain ay nasa akin. Idinagdag ang unang tao na nagsalita sa isang chuckle. Kabanata 12:22. Ha, kung balak niya talaga akong bugbugin malugod kung papayagan siyang gumawa ng unang suntok. Ngini siya ni Zaki nang bumangon siya at nagsimulang maglakad papunta kay Gerald. Mismong si Gerald lamang ang nagpasya na anuman ang kanyang susunod na pagkilos, kailangan pa niyang hanapin muna si Noel. Gayunpaman, bago pa siya makaalis, narinig niya bigla ang isang tao na tumatawag, "Hoy, bata! Sandali lang." Panipi, nararamdamang may isang matibay na kamay na nagtatangka na hawakan sa kanyang balikat. Bago pa siya lumingon upang makita kung sino ang tumatawag sa kanya, ang katawan ni Gerald na likas na nagpatuloy sa pagtatanggol. Sa pulgada ang layo ng kamay ni Zaki mula sa kanyang balikat, ikaniling ni Gerald ng bahagya ang kanyang balikat, na naging sanhi ng isang lakas na agad na nagpadala kay Zaki na lumilipad paatros. Ito ay pagkatapos lamang ng pagkatumba ng hindi bababa sa 100 mga mesa at upuan na sa wakas ay napahinto si Zaki. F***sick. Sigaw ni Zaki, pakiramdam na parang nagdusa lamang siya ng matinding pagkatalo nang kumapit siya sa nakahawak na niyang braso. Kahit na ang boss at ang iba pang lalaki ay tumayo na sa puntong ito. Parehong may mapait na ekspresyon sa kanilang mga mukha habang ang kanilang mga eyelid ay mabilis na kumaibot. Pareho silang may kamalayan kung gaano kalakas si Zaki, at sa ilalim ng regular na pangyayari, walang normal na tao ang maaaring umasa na talunin siya. Sa pag-iisip na iyon, ang bata na nasira ang puso ay nakakatakot na makapangyarihan. Huminto ka dyan, bata. Hindi ka lang makalakad palayo pagkatapos ng tamaan ng isang tao. Sigaw ng dalawang lalaki habang agad silang nagsisilapit kay Gerald, balak na agawin siya. Nang makita iyon, simpleng itinapon ni Gerald ang mga kalalakihan sa labas ng Domino's na may halos anumang gulo. Libre ba talaga kayo? Malamig na sabi ni Gerald habang agad siyang nagsisimulang umalis nang hindi man lang lumingon sa dalawang naguguluhan na lalaking nakahiga na ngayon sa kalsada. M.G. Crawford. Nagtatakang ungol ng boss matapos masulyapan ang mukha ni Gerald habang itinatapon. Nagyayelong pa rin sa pagkabigla, napanood ng amo nang tumigil si Gerald sa paglalakad pasulong. Nang marinig ang pamilyar na boses na iyon, agad na nagsimulang manginig ang katawan ni Gerald nang lumingon siya upang tignan kung siya nga ba ito. Nang makita kung ano ang hitsura ng amo, ang walang malasakit na ekspresyon ng mukha ni Gerald ay agad na naging kasiyahan habang nakangiti habang sumisigaw ng masigasig, "Aiden! Aiden, ikaw ba talaga yon?" Panipi, "Ginoo, Crawford, kaya ikaw talaga," sigaw ni Aiden bilang ganti nang agad siyang makatayo sa kanyang pananabik. Ang taong nakatayo sa harapan ni Gerald ngayon, ay walang iba kundi si Aiden na dating sumapi sa militar. Nagulat na makita ang kanyang dating kaibigan dito, pagkatapos ay sumagot si Gerald. "Mga edad na mula nang huli kaming magkita, Aiden." Sa pamamagitan nito, pareho silang mabilis na tumakbo sa isa't isa sa pagkakayakap.
Dahil naging maganda ang 2 taon mula nang huli silang magkita, umiiyak na si Aiden sa kanyang kaba. Tulad ng nangyari, pagkatapos na magpalista sa hukbo si Aiden upang maglingkod bilang isang sundalo noong nagwawasak pa si Jet sa Mayberry, gumawa siya ng mahusay na pag-unlad sa hukbo dahil si Aiden ay isang tao na may magandang pundasyon sa una. Kapag natapos na ang kanyang kumpanya sa pangangalap, sumali si Aiden sa isang espesyal na kumpanya upang maisulong ang kanyang pagsasanay. Nasa Mayberry siya ngayon mula nang mapagkatiwalaan siya ng ilang mga gawain. Matapos makumplito ang ilang mga gawain, siya at ang kanyang mga tauhan ay dumating sa Mayberry University upang kumuha ng makakain bago magpatuloy sa kanilang trabaho, na sa kalaunan ay humantong sa kasalukuyang eksena. Naaalala ko pa rin ang malalaking pagbabago na naranasan ni Mayberry sa sandaling nawala ka. Anuman, bumalik lamang ako mga 2 araw na ang nakakaraan. Matapos mahabol ang ilang mga bagay, plano ko muna na makipag-ugnay kay G. Lyle upang tanungin siya kung nasaan ka. Nako, nalaman kong sa oras na iyon, si G. Lyle ay nagpunta sa isang paglalakbay sa negosyo sa Lugaw City. Paliwanag ni Aiden sabay silang 4 ay nakaupo ulit sa domino na iyon. Habang nakikinig sa usapan ni Aiden, napansin ni Gerald kung gaano siya katit at kalamnan ngayon. Sa katunayan, si Aiden ay mas matanda at matatag din ngayon, hindi katulad ng bata at walang ingat na Aiden na alam niya. Ano pa, si Aiden ay tila isang may kakayahang boss din ngayon. Natuwa ito kay Gerald nang makita ang kanyang nakababatang kapatid na lahat na may edad at matanda na. Naturally, marami silang pag-uusapan, at pagkatapos ng mahabang pag-chat, tiningnan ni Aiden si Gerald bago sinabi, "Pa rin, naisipin na hindi ka talaga naging tapat sa amin, kapatid." Pagkatapos ng lahat, sa kabila ng iyong mahusay na paggawa at lahat, hindi mo rin ininda ang pagpapalam sa amin ng iyong kasalukuyang sitwasyon sa sandaling bumalik ka ng ligtas sa Mayberry. Sa halip, nagpunta ka lamang sa Mayberry University upang ituloy ang ilang mga batang babae. Panipi, Kabanata 12:23. Ngayon Aiden, alam mo na ako ng sapat upang malaman na hindi ako ang uri ng tao na nasisiyahan sa paghabol sa mga batang babae sa una. Ginagawa ko lang ang nagawa ko dahil kailangan ko ang babaeng iyon upang matulungan ako sa isang bagay. Sagot ni Gerald habang umiling, isang malaswang ngiti sa labi. Pinili ni Gerald na huwag ay talye tungkol sa katotohanang kailangan niya ng nakapagpapalakas na dugo mula sa isang babaeng may malakas na pangangatawan na yin, dahil ayaw niyang mag-alala sa kanya si Aiden. Dahil parehong natulungan siya ni na Aiden at Yol ng nakaraan, ngayon na sa wakas ay makakaya nilang magkaroon ng isang matatag na buhay, ayaw ni Gerald na kaladkarin sila muli sa kanyang sariling mga problemang may problema. Ang pagpapaliwanag ng mga bagay sa pangkalahatang kahulugan lamang ay isang aktibong pagpipilian sa bahagi ni Gerald. Hahaha, kita ko, nakikita ko. Kaya kung iyon ang kaso, isaalang-alang ang iyong sarili na maswerteng nabunggo ako. Kung sa bagay, kung hindi mo pa alam, dalubhasa ako sa paghabol sa mga batang babae. Natatawang sabi ni Aiden. Tulad ng sinabi ko, hindi ko sinusubukan na ituloy siya. Sinusubukan ko lang siya na tulungan akong gumawa ng isang bagay na kusang loob. Bulong ni Gerald sa lamambat na tono. Nakuha ko ito, nakukuha ko ito. Sa totoo lang, katulad din ng pagsubok na ituloy siya. Anuman, sumasang-ayon ako na maswerte ako na nabunggo kita ngayon, Aiden. Pagkatapos ng lahat, alam ko na palagi kang mayroong lahat ng mga uri ng mga trick na nakahanda ng iyong manggas. Dahil nauubusan ako ng oras, kailangan talaga kita upang tulungan akong malaman ang sitwasyong ito. Upang isipin na mayroon na siyang ganoong pangunahing hindi pagkakaunawaan sa akin bago pa ako makagawa ng wastong paglipat. Talagang wala akong ideya kung paano magpatuloy mula dito. Sabi ni Gerald. Kahit na siya ay malakas, mayroon pa ring sariling mga pagkukulang si Gerald. Para sa isa, talagang hindi siya magaling pumili ng mga batang babae. Kung tutuusin, siya ay kapwa matapat at mas mababang estudyante noong siya ay nasa unibersidad pa rin. Sa katunayan, siya ay walang karanasan sa mga batang babae na agad niyang magsisimulang mamula kapag nakaharap niya ang isa noon. Para kay Xavier, sa pamamagitan lamang ng sobrang pagkakataong nagawa pa niyang makasama ang una. Sa pag-iisip na iyon, ito ay isang pambihirang mahirap na gawa para kay Gerald na subukang makamit ang tiwala ni Noel ng walang wastong pundasyon.
Wala namang problema kuya, ngunit bago ito, kasalukuyan akong abala sa isang problema ko rin. Kita mo, ang tanging natitirang gawain ay nagsasangkot sa pagkuha ng isang taong madulas tulad ng isang iyo. Gaano karaming beses kung hinabol siya, pinapanatili niya ang pamamahala upang makatakas sa aking pag-unawa. Naghahanap pa rin kami sa kanya ngayon, ngunit kapag nahahanap namin siya, pinaplano naming pakubkuban at dakpin siya sa Mayberry City. Paliwanag ni Aiden na nakabuntong hininga. Dahil palaging naging taos-puso si Aiden kay Gerald, hindi na rin nag-alinlangan si Gerald sa kanyang mga paghahabol. Ano pa, naintindihan ngayon ni Gerald na si Aiden ay mukhang sobrang pagod na pagod dahil sa paghabol niya sa magnanakaw na iyon sa paligid. Sa pag-iisip na iyon, simpleng ngumiti si Gerald bago sabihin, akala ko medyo maganda na ang husay mo kanina. Talaga bang may kakayahang iyon ang magnanakaw? Paano niya pinananatili ang pagtakas sa ilalim mismo ng iyong mga ilong? Panipi, nang marinig ang sinabi ni Gerald, agad na naramdaman ni Aiden na namula ang mukha. Kasanayan, ni hindi niya nagawang mapunta ang kahit isang hit kay Gerald kanina. Panipi tuldok. Sa gayon, ang taong iyon ay sa totoo lang higit sa isang hayop kaysa sa isang aktwal na tao. Pagkatapos ng lahat, siya ay isang gumahasa. Sangkot na siya sa maraming mga kaso, at inilipat kami upang tumulong dahil ang mga paunang tao sa kanyang kaso ay kulang sa lakas ng tao upang manghuli sa kanya. Habang sinabi ko na sinusubukan pa rin namin siyang hanapin, ang paghanap sa kanya ay hindi kahit na ang pinakamalaking isyu. Ang problema ay nakasalalay sa matagumpay na pagkuha sa kanya. Ang aming kasalukuyang plano ay upang mag-set up ng isang bitag para sa kanya sa pag-asa na siya ay lumakad papunta dito. Panipi, napakahusay. Hanggat maaari mong may-lock sa kanya ang mga lalaki, may iwan mo na lang sa akin ang bagay. Tutulungan kitang makuha siya minsan at para sa lahat. Nakangiting sagot ni Gerald. Ano, seryoso ka ba, kuya? Nagtatakang tanong ni Aiden. Sa gayon, ang pagkuha ng isang kriminal ay bahagi rin ng aking tungkulin. Sa pag-iisip na iyon, higit akong handang tulungan kang maalis ang ganyang kalokohan. Panipi. Natapos ang pangalawang pangungusap ni Gerald, biglang nagsimulang beep ang intercom ni Aiden. Sa pagpindot ng isang pindutan, isang mensahe ang nagsimulang tumugtog sa kabilang dulo ng intercom. Pangkat 1, natagpuan namin ang Maverick Walk-ins. Kasalukuyang nagmamaneho siya ng ninakaw na kotse sa pangunahing kalsada ng Yonder Street ng Mayberry City matapos na agawin ang dalawang batang babae. Mula sa hitsura nito, siya ay patungo sa South Street sa sandaling ito. Ang iyong koponan ay iniutos ng mga mas mataas na awtoridad na magtungo agad doon upang magbigay ng suporta. Sumagot kung narinig mo ang mensahe. Panipi, Roger yan. Natanggap. Sagot ni Aiden habang siya at ang kanyang mga tauhan ay mabilis na tumayo. Natagpuan namin siya, kapatid. Ang ganda. Tayo na pagkatapos. Panipi. Dahil alam na ni Gerald na mahahanap si Noel sa campus, hindi siya lahat nag-aalala tungkol sa paghahanap sa kanya muli. Ano pa, talagang kailangan niya ng tulong ni Aiden upang humingi ng kapatawaran ni Noel sa pag-asang handa siyang mag-alok sa kanya ng ilan sa nakapagpapalakas na dugo. Siyempre, kahit na hindi niya hinihingi ang tulong ni Aiden, tutulungan pa rin siya ni Gerald sa huli. Pagkatapos ng lahat, si Gerald ay ang uri ng tao na hindi mag-aalangan na gawin ang kanyang bahagi at mag-alok ng tulong sa kanyang kapatid sa napagtanto na nahaharap siya sa mga paghihirap. Anuman, ganito ang pupunta sa kanilang plano. Kabanata 12:24. Ang kanilang kasalukuyang hangarin ay upang makuha ang magnanakaw upang magtungo sa South Street. Kapag nandyan na siya, pipilitin nila siya sa bitag at agawin siya sa lalong madaling panahon. Sa pag-iisip na iyon, mabilis na nagmaneho si Aiden doon at sa loob ng 5 minuto, nakarating sila sa kalye. Pagdating sa pinangyarihan, nakita ni Gerald na sila ay 5 tauhan lamang na naghihintay para sa magnanakaw sa South Street. Tunay na hindi nagbiro si Aiden nang sinabi niyang mahirap ang kanilang lakas ng tao. Kumusta ang sitwasyon? Tinanong ni Aiden ang pangalawa, lumapit siya ng sapat sa pangkat na naroon na. Tulad ng nakasaad kanina, nakalock na namin sa Maverick at darating siya sa South Street anumang segundo ngayon. Susubukan naming pigilan siya mula sa pagsulong pa rito. Speaking of which, bakit 3 lang kayo? Hindi mo ba sinabi na nagawa mong makakuha ng higit na may kakayahang mga kamay?
Tinanong ang pinuno ng iba pang koponan na isang matangkad na babae. Narinig iyon, agad na lumabas ng kotse si Gerald. Nanatili siyang nakaupo sa loob ng mas maaga dahil abala siya sa pagmamasid sa nakapalibot na lupain. Pagkatapos ng lahat, kung pipigilan niya ang nanghahalay, kailangan muna niyang suriin ang lugar para sa anumang posibleng mga ruta ng pagtakas na maaaring magamit ng kriminal. Habang si Gerald ay mayroon ng mahusay na kasanayan, kakayahan, at kumpiyansa, siya ay labis na nag-iingat dahil nabanggit na ni Aiden na ang kriminal ay isang napakatuso na tao. Dinagdag iyon sa katotohanang ginagawa rin niya ito upang matulungan ang isang matalik na kaibigan. Nais ni Gerald na maging maingat at maislan hanggat maaari. Isa pang kadahilanan na nag-iingat siya dahil alam ni Gerald na hindi pa niya magagamit ang kanyang lakas sa loob. Kung kaya niya lang, madali niyang mapadale ang nanghahalay ng walang gaanong isyu, kahit na ang kriminal ay nakapagpatakbo ng ilang kilometro ang layo. Anuman, natapos niya rin ang pag-scan sa lugar, kaya't hindi nag-aalangan si Gerald tungkol sa paglabas ngayon. Gayunpaman, sa sandaling ipinakita niya ang kanyang sarili, ang babae, na nakatayo sa tabi ni Aiden, ay agad na sinabi sa isang nagulat na tono, "Gerald, anong ginagawa mo dito?" Nang marinig ang pangalang iyon, isa pang binata mula sa kanyang koponan ang tumakbo papunta sa kanyang tagiliran, isang pahiwatig ng paninibugho sa kanyang mga mata. Maya at Warren, ano ang mga posibilidad? Napaisip si Gerald sa kanyang sarili, isang mapait na ngiti sa kanyang mukha. Tunay na ito ay isang maliit na mundo. Mula sa naalala niya, ang huli niyang nakilala ang pareho sa kanila ay halos 1 taon at kalahati na ang nakalilipas nang magpanggap pa rin siya na si Sanderson upang maibagsak ang mga Skyler. Sa panahong iyon, nandoon sina Maya at Warren upang siyasatin ang lahat ng mga krimen na nagawa ng Schuyler sa buong mga taon. Habang sinunog niya ang manor pagkatapos na may save ang mga ito, tiniyak ni Gerald na may iwan ang maraming piraso ng ebidensya na nagdedetalye sa mga krimen ng pamilya para kay Maya. Bilang isang resulta, kinuha ni Maya ang buong kredito para sa paglutas ng insidente. Kahit na siya ay mabait na mag-iwan ng isang personal na tala para kay Maya, na nagsasaad na simpleng inaalok niya ang isang tumutulong sa kanyang dating kaklase. Anuman, pagkatapos ng kanilang magkakahiwalay na paraan, hindi itinago ni Gerald ang kalagayan ni Maya hanggang sa araw na ito. To think na medyo matagal na siyang nakabalik sa Mayberry. Ano pa, sa itsura nito, parang na-promote din siya. Siyempre, natural na nangangahulugan iyon na ang lalaking may pagkainggit sa kanyang mga mata ay walang iba kundi si Warren. Kapwa alam nilang dalawa kung sino si Gerald, at partikular na nararamdaman ni Warren na parang nakatanggap siya ng mahigpit na sampal sa mukha niya mula lamang sa muli kong pagkita kay Gerald. Sa isang paraan, para kay Warren, ang pagkakita kay Gerald ay simpleng dahilan sa kanyang pakiramdam na parang isang bata na nahantad sa isang bagay na traumatiko. Matagal na talaga mula nang huli kitang makilala, Gerald. Narinig ko lang ang tungkol sa kung ano ang nangyari sa iyo sa pagbalik sa Mayberry City. Sa sinabi sa akin, humiwalay ka sa iyong pamilya at nawala ka agad pagkatapos. Kulayan mo akong nagulat na makita ka sa isang piraso ngayon. Sabi ni Maya habang nakatingala sa kanya. Gayunpaman, mabilis siyang bumalik sa kanyang pagiging snobbish. Kung sa bagay, hindi na siya nabigla sa katotohanang talagang mayaman ngayon si Gerald. Sa pag-iisip na iyon, tinanong niya sa isang tono na iminungkahi na siya ay higit na mataas. Kaya, ano ang ginagawa mo ngayon? Hindi ako nagtatrabaho. Paimpol akong bumalik dahil may gagawin ako. Nandito din ako para tulungan si Aiden. Sagot ni Gerald na may isang nakangiting ngiti sa labi. Panipi tuldok. Tulong. Sabay na sinabi sina Maya at Warren sa pagkakataong. Ito ay tunay na nababantayan. Pareho silang sabay na lumingon upang tumingin kay Aiden, tinanong ni Maya, siya ang tulong na inimbitahan mo. Kabanata 12:25. Tama iyan. Sagot ni Aiden na medyo mayabang. Dahil ang Gerald na dating alam niyang bahagya ay may anumang mga kakayahan sa pakikipaglaban, tiyak na nahuli ng sorpresa si Aiden ng kung gaano siya kahusay at kahanga-hanga ngayon. Anuman, matapos masaksihan ang tunay na lakas ni Gerald gamit ang kanyang sariling mga mata, natitiyak ni Aiden na sa tulong ni Gerald, tiyak na madali nilang mahuhuli ang nanghahalay. Kung si Aiden ay magiging ganap na matapat, kahit na ang pinakamaalamat na mandirigma sa distrito ng militar ay hindi sapat na karapat-dapat na maging kalaban ni Gerald. Panipi tuldok. Kaya talaga siya ito.
Sabi ni Maya habang kapwa sila ni Warren ay pumalit na umiling, wry smile sa kanilang mga mukha. Hinihila ba talaga ng Team Aiden ang ating binti ngayon? Habang totoo na ang Gerald ay may isang kilalang background at siya ay isang mabigat na figure sa Mayberry City noon, sana mapagtanto mo na kasalukuyang nakikipag-usap kami sa napakatuso at may kakayahang maverick. Bilang isang mayamang tagapagmana ng iyong sarili, sigurado akong mayroon kang magandang kasaysayan kasama si Gerald. Ngunit seryoso mo bang inaasahan na maniwala ako na ang katulong na inimbitahan mo rito ngayon ay si Gerald? Dagdag ni Maya, parang hindi kumbinsido ang tunog. Sa sobrang pagkasabik ng tono ni Aiden noong siya ay nasa tawag kanina, ipinapalagay ni Maya na naanyayahan niya ang isa sa maalamat na tao mula sa hukbo upang tulungan sila sa kaso. Nagulat siya, ang taong talagang pinag-uusapan niya ay si Gerald. Tinitiyak ko sa iyo, koponan Maya, na hanggat narito ang aking kapatid na si Gerald, hindi tatayo si Maverick ng isang pagkakataon na makatakas ngayon. Sagot ni Aiden. Nang matapos na ang kanyang pangungusap, biglang naghiwalay ang mga intercom sa buhay ng sabay. Ang target ay mabilis na papalapit. Maarang siya, mabilis. Over. Panipi. Roger yan. Ang iba ay handa na para rito, at marami sa kanila, na may bitbit na mga baril, ay agad na nagsimulang mag-ayos ng bitag. Sa sandaling iyon, si Maya ay may isang seryoso sa kanyang mukha. Sandali na lumingon upang tumingin kay Gerald, pagkatapos ay umiling siya bago sinabi, ipapaalam ko sa iyo na ang mamamatay tao sa oras na ito ay labis na malupit at walang awa. Mas mabuti mong layuan mo ang distansya mo sa kanya. Panipi. Sa nasabing iyon, sinimulan niya agad ang kanyang grupo sa South Street. Mismong si Gerald ang lumingon upang tumingin sa highway. Si Maya na nakatingin sa kanya ay hindi talaga pinaparamdam sa kanya. Ang opinyon niya sa kanya ay hindi talaga mahalaga kay Gerald. Ang mahalaga ay narito siya ngayon dahil gusto niyang tulungan ang kanyang kapatid. Hindi nagtagal, nakita ni Gerald ang isang Passat na hinihimok ng ligaw sa highway. Maraming iba pang mga kotse ang tila hinahabol din ito. Sa kabila ng pagiging ligaw ng Passat ay hinihimok, masasabi ni Gerald mula sa isang tingin na ang driver ay dalubhasa sa kanyang bapor. Napatunayan ang palagay ni Gerald nang madaling matanggal ng kriminal ang mga kotseng humahabol sa kanya sa pamamagitan ng kanyang mahusay na kasanayan sa pagmamaneho. Pansamantalang malaya mula sa pagkakaroon ng pakikitungo sa iba pang mga kotse, ang Passat ay nagpatuloy sa mabilis na pagmamaneho patungong South Street. Ang South Street mismo ay isang mababang lugar na may mga bundok sa magkabilang panig ng kalsada. Ito rin ay isang lugar na hindi karaniwang nangyayari. Hanggat nagawa nilang mapuno ang Maverick dito, tiyak na makukuha siya sa oras na ito. Habang si Maverick ay nagmamaneho papalapit sa mga hadlang sa kalsada na set up, kapwa hindi mapigilan ni Maya at Warren na pigilan ang kanilang paghinga sa kanilang pagkabalisa. Naturally, nakita ni Maverick ang mga hadlang sa kalsada 1 milya ang layo. Gayunpaman, hindi niya talaga maibalik ang kotse dahil may mga sundalo na humahabol sa kanya mula sa likuran. Di asterisk man lahat, ano ang abala? Sinumpa si Maverick habang naiisip niya na ang tanging paraan upang makatakas siya sa pag-capture ay sa pamamagitan ng pagtatangka na mapuwersa ang daan patungo sa mga hadlang sa daan. Nang marinig ang kanyang tinig, ang isa sa 2 magagandang batang babae sa sasakyan, na umiiyak mula nang sila at ang kanyang kaibigan ay nakagapos ang mga braso at binti, takot na sumigaw, mangyaring, pakawalan mo lang kami. Nagmamakaawa ako sa iyo, panipi. Habang siya ay nagmamakaawa, isang paga sa kalsada ang sanhi ng pagkahulog ng kamera na hawak niya sa sahig ng kotse. Tumahimik ka, nakakainis ka talaga . Magsabi ka pa ng isang salita at papatayin kita ngayon kaagad. Ungol ni Maverick. Si Maverick mismo ay mukhang nasa 30 taon na, at ang mukha niyang puno ng takot ay mukhang mas nakakulit at masama tuwing nagsasalita siya. Sa sandaling marinig nila iyon, agad na isinara ng mga batang babae ang kanilang mga bibig. Nang makita na sila ay sa wakas ay tahimik muli, ibinalik ni Maverick ang kanyang tingin sa daan sa unahan. Isang malaswang ngiti sa kanyang mukha. Pagkatapos ay tumawa si Maverick bago sinabi, isang hadlang lang ito. Lahat kayo dapat nangangarap kung sa palagay mo ay pipigilan ako nito. Panipi, sa pamamagitan nito, nagsimulang tumama si Maverick sa accelerator, diretso ang pagmamaneho para sa roadblock.
Gayunpaman, sa huling segundo, inikat niya ang kanyang manibela sa kaliwa, na naging sanhi ng sasakyan na bahagyang maitaboy ang mabundok na Dalasdes. Sa isa pang matalim na pagliko ng kanyang manibela, isang tunog na butas sa tainga mula sa alitan, sanhi ng mga gulong ng sasakyan, ang naging sanhi ng pag-akyat ng sasakyan sa hangin ng saglit. Bago muling lumapag sa tuktok ng kalsada sa likod ng mga hadlang. Pagpindot sa accelerator muli, pagkatapos ay nagpatuloy sa bilis ng pagbaba ng timog. Sina Warren at Maya ay naiwang tulala sa lahat ng ito. Posible ba ang maniobra na hinugot lamang niya? Ang isang mas mahusay na tanong, magagawa ba niyang makatakas muli kahit na na-corner na tulad nito? Habang patuloy siya sa pagtingin kay Maverick, hindi mapigilan ni Gerald na mapangiti. Ang mga bagay ay nagsisimulang makakuha ng isang maliit na kagiliw-giliw na ngayon. Kabanata 12:26. Nang makita na mayroong isang motorsiklo sa malapit, mabilis na sumigaw si Gerald, "Pahiram mo ako sandali sa motorsiklo na iyon." Aiden, narinig iyon, itinapon iyon ng isa na may hawak ng mga susi kay Gerald. Matapos ang dalubhasa na mahuli ito, mabilis na isinuksok ni Gerald ang susi sa motorsiklo bago paapakan ang gas at magmaneho pagkatapos ng sasakyan na kasing bilis ng isang araw. Pagmamasid sa kanya na habulin si Maverick nang walang kahit kaunting pag-aatubili, mabilis na lumabas dito si Maya at ang iba pa. Matapos makagawa ng mabilis na pagsasaayos, sinimulan nila ang kanilang pangalawang yugto ng plano sa pamamagitan ng pagmamadali, at sa halip atubili, nahabulin sina Gerald at Maverick. Napansin si Gerald na kasalukuyang nasa isang motorsiklo na nakasandwich sa pagitan ng kotse ni Maverick at ng iba pa na sumusubok na arestuhin siya, na dahan-daang papalapit sa kanya sa salamin sa likuran ng sasakyan, hindi mapigilan ni Maverick na sampain, asterisk man ito. Ang galing niya sa pagsakay. Panipi, kahit na ang dalawang batang babae sa sasakyan ay nanlaki ang kanilang mga mata sa gulat nang mapagtanto nila kung sino ang mainit sa buntot ng kanilang magnanakaw. Siya po ito. Noel, yun ang lalaking sumairen ng camera natin. Sigaw ng isa sa mga batang babae habang samubo. Kung hindi pa ito maliwanag, ang dalawang kinidnap na batang babae ay walang iba kundi ang hindi pinalad na Yulisa at Noel. Ito ay dapat maging isang masayang araw. Isang araw kung saan dapat silang kumuha ng mga litrato sa pangkat kasama ang kanilang mga kaklase bilang paggunita sa pagtatapos ng kanilang freshman year. Gayunpaman, nagsimulang magkamali ang lahat ng ang lalaki, na kasalukuyang nakasakay sa motorsiklo sa labas, ay sinira ang kamera na nirentahan nila. Bilang isang resulta, kinailangan ni Noel ng tinidor ang kanyang sariling pera upang maayos lamang ito. Tulad ng kung hindi pa iyon sapat na masama, kapwa ang lalaking iyon at si Preston ang lalong samaira sa kalagayan ni Noel habang kumakain sila sa Domino's kaninang hapon. Matapos ang pangasiwaan upang mapupuksa si Preston, ang pangkat ng mga batang babae ay nagtungo sa North Lane upang kumuha ng litrato. Sa kanilang labis na pagkadismaya, nakasalubong nila si Maverick doon. Ang pag-anti pagkatapos ay nakuha ang parehong Noel at Yulisa nang hindi nagbigay ng isang dahilan kung bakit. Sa sobrang lakas niya, mabilis na ninakawan ni Maverick ang isang sasakyan ng isang tao. Matapos pilitin ng dalawang batang babae sa mga upuan sa likuran, tumakas si Maverick sa lokasyon hanggang sa makarating siya sa isang lugar na malayo mula sa kung saan niya kinamkam ang kotse. Noon ay noong tinali niya ang magkabilang braso at binti nila pataas. Sa puntong iyon, kapwa kinilabutan sina Noel at Yulisa. Hindi lamang nila alam kung saan sila dadalhin ng takas, ngunit ang turn ng mga pangyayaring patuloy na nagpapaalala sa kanila ng ilang mga eksena sa mga nakakatakot na pelikula. Sa mga nasabing pelikula, ang mga hostages na tulad nila ay laging mapapatay. Natakot na sa kamatayan noon, ang dalawa sa kanila ay aktibong sinubukan na huwag isipin ng tungkol sa kinalabasan. Kahit na, ang parehong mga batang babae ay naramdaman na tulad ng kanilang kawalan ng pag-asa at takot ay maaaring hindi lumalim. Gayunpaman, ngayon na talagang naabutan sila ni Gerald sa kanyang motorsiklo, hindi maitanggi ni Noel at Yulisa na ang nakikita sa kanya ay nagbalik ng ilang pag-asa sa kanilang mga mata. Sinusubukan mo akong maglaro kasama, bata. Ipapaalam ko sa iyo na ikaw ay isang rookie pa lang. Kinutya ni Maverick habang sumulyap upang makita kung gaano kalayo ngayon si Gerald.
Gayunpaman, mabilis niyang nasindak ang kanyang sarili nang mapagtanto niya na ang motorsiklo, iyon ay nagmamadali pa patungo sa kotse dahil sa pagkawalang galaw wala nang sumakay. Ang F***, nasaan na siya? Panipi, sa sandaling natapos ang pangungusap ni Maverick, isang malakas na thud, ang maririnig sa bubong ng kotse, na naging sanhi ng bahagyang pagbulwak ng buong sasakyan. Nasa ibabaw ba siya ng sasakyan? Pagtingin sa sunroof, sinalubong si Maverick nang makita si Gerald na nakatingin sa kanya na may isang smug na ngiti sa kanyang mukha. Ikaw ay B****, pumunta sa impyerno, sigaw ni Maverick habang sinisimulan niya ang pag-ikot ng kanyang manibela mula kaliwa patungo sa kanan, sinusubukang itapon si Gerald sa sasakyan. Gayunpaman, gaano man karami ang pag-iindayog ng kotse, bahagya nang umiwas si Gerald mula sa kanyang pwesto. Sa katunayan, lumitaw na maluwag siya sa lahat ng emosyon. Gayunpaman, ilang sandali lamang, nasulyapan ni Gerald ang isang kindergarten na hindi masyadong malayo. Nang makita iyon, alam ni Gerald na hindi niya kayang ipagpatuloy ang paglalaro kasama si Maverick. Pagkatapos ng lahat, kung may anumang mapanganib na nangyari, ang pagkalugi ay tiyak na higit kaysa sa mga nakuha. Sa pag-iisip na iyon, pagkatapos ay nahiga si Gerald sa kanyang tiyan habang ginagamit niya ang isang kamay upang basagin ang sunroof habang sabay na dinukot sa hawakan ng pinto ng driver's seat. Sa pamamagitan ng isang solong paghila, pinunit ni Gerald ang pintuan mula mismo sa sasakyan bago itabi ito. Anong F****hell? Ano ang nangyayari sa mga sunog? Sigaw ni Maverick sa sobrang takot, nanlaki ang kanyang mga mata habang malakas at malamig na hangin ang bumuga ng diretso sa kanyang pagod na mukha. Bago pa masimulan ang pagrehistro ni Maverick kung ano ang nangyayari, si Gerald ay humawak na sa handbrake, sa pamamagitan ng nasira na ngayon na sunroof, na naging sanhi ng paggulong ng gulong ng kotse. Ang kotse ay tumigil sa tamang oras bago ang isang malaking puno, na halos hindi may iwasang mabangga ito. Dahil sa biglang pagtigil, itinapon ng mga dalaga habang ang mukha ni Maverick ay sinalubong kaagad ng epekto ng airbag ng sasakyan. Ikaw, man lahat, baliw ka, sigaw ni Maverick sa sobrang takot niya. Noon, nakarating na si Maya at ang iba pa kung nasaan ang kotse, at lahat sila ay nakasaksi sa buong eksenang naglalaro. Napamura na lang si Maya bago bumukas ng saglit ang bibig habang nakatitig kay Gerald sa sobrang hindi makapaniwala. Kabanata 12:27. Nang hindi nasasaksihan ito para sa kanilang sarili, walang naniniwala na ang lahat ng ito ay totoong naganap. Pagkatapos ng lahat, walang normal na tao ang makakakuha ng napakalawak na lakas upang gisiin lamang ang isang pintuan ng kotse ng may kadalian habang nasa isang aktwal na gumagalaw na kotse sa pagmamaneho sa sobrang bilis. Habang posible ng teoretikal para sa isang tao na may napakalawak na kasanayan, lakas, at balanse upang gawin ito. Ito ay simpleng walang katotohanan na kahit naisipin ng gayong isang taong mayroon. Si Maya mismo ay hindi kailanman naisip na ang kanyang kamag-aral sa high school, na dating payat at mahina at palaging nag-aalala tungkol sa kung paano siya makakagawa ng mas maraming pera upang maayos na mapakain ang kanyang sarili araw-araw ay maaaring magwakas na napakalakas ngayon. Kahit na tinanggap na niya na siya ay isang mayamang batang Panginoon ng medyo matagal, dahil sa ito siya ay isang napakabihasang tao na ang kapangyarihan ay katumbas ng isang parang Diyos na nangungunang Panginoon. Si Warren ay nasa estado din ng lubos na pagkabigla sa sandaling iyon. Kung sa bagay, nakaupo siya sa tabi ni Maya sa sasakyan kanina, na nangangahulugang nakita niya ang lahat ng kanyang ginawa. Gayunpaman, napansin din niya kung paano kanina pa nakatingin si Maya kay Gerald. Sa isang paraan, si Maya ay mukhang batang babae na hindi pa umiibig dati. Isang batang babae na matagal nang naghahangad ng isang bayani na lumitaw sa kanyang buhay sa pinakamahabang oras. Sa pagkakaalam ni Warren, lahat ng mga batang babae ay nagnanasa para sa isang bayani na nakawin ang kanilang mga puso. Anuman, nakikita na ni Warren na malinaw na nasasalamin ito sa mga mata ni Maya na sa wakas ay dumating na ang kanyang bayani. Para sa isang oras, ipinalagay ni Warren na siya ang bayani sa kanyang puso. Kung sa bagay, nanalo siya sa kampyonato ng taekwondo dati. Gayunpaman, sa pag-out nito, hindi iyon ang kaso lang. Tulad ng napakalawak na paninibugho na pinukaw sa puso ni Warren,
si Gerald mismo ay abala ngayon sa pag-angat ng Maverick mula sa kotse na may isang solong kamay lamang. Anumang natitirang panganib ay nasupil at pinakamaganda sa lahat, walang kahit na mga nasawi. Gayunpaman, ang lahat ng ito ay naganap na malapit sa isang kindergarten, at dahil malapit ng oras para makauwi ang mga bata, maraming mga magulang, na naghihintay na kunin ang kanilang mga anak, ay nakasaksi sa kamanghamanghang mga gawain ni Gerald. Dahil sa lahat ng malakas na ingay sa labas at ang katunayan na ang mga klase ay natapos sa eksaktong oras na iyon, mas maraming tao ang nagsimulang tumungo upang obserbahan ang eksena. Dahil dito, ang pulis na naruroon ay walang pagpipilian kundi ang magkordon sa buong kalsada. Ano ang nangyari sa mundo dito? Tatay, ano ang nangyayari? Habang marami sa mga bata ay nagtatanong ngayon sa kanilang mga magulang kung ano ang nangyari, mas maraming mga magulang, nakararating lamang, ay nangangati na ring malaman ang mga detalye. Nakakahiya na mismo ito. Kita mo ba ang binata doon? Matagumpay niyang naaresto at inaresto ang nanggahasa na kasangkot sa maraming krimen sa Mayberry City. Panipi, Diyos ko, dapat ay nakita mo siya sa aksyon ng mas maaga. Para siyang isang uri ng Superman. Panipi, ang mga komentong ito ay nagmula sa ilang mga magulang na kanina pa naruroon ng huli na nahuli ni Gerald si Maverick. Nanginginig pa rin sa kaguluhan, simpleng nadama nila ang pagnanasa na ipaalam sa lahat ang tungkol sa kapanapanabik na pangyayaring naganap bago ako. Ang ilang mga ina ay natagpuan ang kanilang sarili na ganap na hindi pinapansin ang kanilang mga anak habang tumatakbo sila upang mag-record ng mga video ng Gerald sa halip. Superman, Superman, chanted ng mga bata habang nakatingin kay Gerald. Magandang trabaho sa pag-aresto sa kanya. Sigaw ng ilan sa mga magulang, buong pagkamangha kay Gerald. Pasimpleng tumanggaw sa mga magulang, hinagis ni Gerald si Maverick sa lupa, sinenyasan si Aiden na agad na humakbang upang i-cuff siya. D*man eat, D*man eat, D*man eat. Gaano ako kamalas ngayon? Ungol ni Maverick na pantay na natulala sa paglipas ng mga pangyayari habang namamangha siya rito. Kahit na hinihimok siya sa kotse ng pulisya, nagpatuloy siya sa pagtitig kay Gerald sa sobrang paniniwala bago tuluyang kumalas. Ang taong yun, halos kagaya ng mga batas ng pisika na hindi nalalapat sa kanya. Ang galing mo ngayon, kuya. Wala kang ideya kung paano ako kinabahan habang pinapanood kang hinabol ang magnanakaw na iyon kanina. Sabi ni Aiden, mukhang naiinggit. Nakita mismo ni Warren na si Maya ay kumikilos ngayon ng bahagyang nahihiya at nahihiya. Ito ay lubos na halata na nais niyang lapitan si Gerald upang makipag-usap sa kanya. Sa pag-iisip na iyon, paano hindi siya naiinggit? Pagkatapos huminga ng malalim, sinabi ni Warren, dahil nahuli na namin si Maverick, dapat na kaming umatras sa ngayon. Bakit hindi ka muna bumalik sa sasakyan, Maya? Panipi, sa kabila ng tanong niya, parang hindi maririnig ni Maya ang pagsasalita nito. Sa halip, nagsimula siyang maglakad papunta kay Gerald bago sabihin, nasaktan mo ba ang sarili mo Gerald? Iyon, delikado talaga iyon ngayon, alam mo. Panipi, Kabanata 12:28, hindi naman, casual na sagot ni Gerald. Kahit na nais ni Maya na sabihin pa upang maipahayag ang kanyang pag-aalala, hindi niya talaga maiwasang sabihin ang anuman. Kung tutuusin, kanina pa niya minamaliit si Gerald, kahit na inaangkin na bibigyan niya sila ng mas maraming problema kaysa sa tulong. Sa gayon, upang maging mas tumpak, hindi niya ito tinatreto ng seryoso kahit kailan mula sa una nilang pagkikita hanggang sa high school. Kahit na sa wakas ay muling nagkasama sila sa bar makalipas ang ilang taon at matapos malaman ni Maya na siya ay labis na yaman pabalik sa lalawigan ng Salford, hindi kailanman siya naging seryoso sa kanya. Anuman, hindi mapigilan ni Maya na maramdaman ang lahi ng kanyang puso ngayon na nakatayo siya sa bago sa kakaibang, bagong Gerald na ito. Sa lahat ng katapatan, ngayon ay malaki ang paghanga at respeto sa kanyang puso. Mismong si Gerald ay bahagya ng maramdaman ang pangangailangan na magpakitang gilas sa harap ni Maya. Pagkatapos ng lahat, hindi niya kailangan ng paghanga o respeto sa kanya upang matupad ang kanyang kawalang kabuluhan. Nanginginig ang iniisip, biglang may naalala si Gerald. Paglingon ko, nakita niya, mula sa medyo malayo ang distansya, na ang dalawang batang babae mula kanina ay nanginginig pa sa sasakyan. Bumalik siya nang siya ay nasa bubong ng sasakyan,
narinig niya ang pagsisigaw ng isa sa mga batang babae. Nang marinig ang pamilyar na boses na iyon, agad na nahulaan ni Gerald na dapat na inagaw ni Maverick sina Yulisa at Noel. Ang katotohanan na si Gerald ay maaaring makaramdam ng mas malakas na lakas ng yin na nagmumula sa loob ng kotse na lalong nagpatibay ng kanyang teorya. Sa pag-iisip na iyon, mabilis siyang tumungo sa sasakyan. Ang mga batang babae mismo ay hindi nagsusuot ng anumang mga seatbelts ng mas maaga. Kaya, dahil sa biglang huminto ang kotse, napasabog sila sa unahan, nakabangga sa likod ng mga upuan sa harap. Pareho sa kanila ay hindi sinadya upang madala ang dami ng epekto, kaya't hindi nakapagtataka kung bakit nararamdamang sina Yulisa at Noel na ang kanilang mga katawan ay mabubuwal sa anumang segundo ngayon. Sa oras na lumapit si Gerald ng sapat, nakikita niya na si Yulisa ay bahagya ng magkaroon ng imahe ng isang dalaga habang nagpatuloy sa pag-alis. Ang lahat ay magiging maayos. Ngayon lumabas ka, pareho kayo. Sabi ni Gerald na hindi niya mapigil ang mapangiti ng pilit habang nakatingin sa dalawang dalaga. Ang bahagyang kapitan sa kanyang ngiti, syempre, ay nagmula sa katotohanang masasabi ni Gerald na ang lahat ng nangyari ay hindi lamang isang pagkakataon. Hawak sa braso ni Gerald, pagkatapos ay inayos ni Noel ang kanyang buhok ng isang ngiti bago tumango kay Gerald habang sinabi niya, salamat. Pagdating sa pagpapahanga sa isang tao, walang makahihigit sa pagligtas ng buhay. Habang dati ay kinaiinisan ni Noel si Gerald, ngayon ay medyo nakaramdam siya ng pagmamahal sa kanya. Anuman, ang parehong mga biktima ay tinanong ng ilang mga katanungan mula sa pulisya bago sila pinayagan na umalis at magpahinga. Dahil si Aiden at ang iba pa ay abala pa rin sa maraming bagay, hindi siya hiniling ni Gerald na samahan siya pabalik. Sa halip, pinili ni Gerald na ibalik sa campus ang dalawang dalaga. Sa pagkakataong ito, hindi tinanggihan ni Noel ang alok ni Gerald. Sa katunayan, tinanggap niya ang kanyang paanyaya ng may labis na kasiyahan. Dahil si Noel ay naghahanap ng isang maliit na haggard dahil siya, pagkatapos ng lahat, ay nagdusa ng isang nakakatakot kanina mas alam ni Gerald kaysa banggitin ang nakapagpapalakas na mga patak ng dugo ngayon. Pagkatapos ng lahat, magiging masama kung papaano naisip ni Noel na iniligtas lamang niya ito mula nang gusto niyang makuha ang kanyang mga kamay sa dugo niya. Iyon ay tiyak na sirain ang imahe ng kanya para sa kabutihan. Habang patuloy si Gerald sa pag-iisip tungkol dito, medyo nagulat siya nang biglang tumingin sa kanya si Noel bago magtanong, "Ako, medyo naging masungit ako sa iyo ngayon. Kaya nais kong humingi ng tawad at salamat din sa pag-save sa amin." Nang marinig iyon, tunay na naramdaman ni Gerald na ang Aiden ay lubos na kahanga-hanga. Pagkatapos ng lahat, bago umalis si Aiden, sinabi niya kay Gerald na tiyak na hihingi si Noel ng paumanhin at ipahayag ang pasasalamat sa kanya maaga o huli. Ayon kay Aiden, pagkatapos sumagot si Gerald ng ilang mga tukoy na salita, na ibinahagi noon ni Aiden kay Gerald, hindi na niya kailangan pang hilingin pa sa kanya ng contact number niya. Mabilis na inulit ang itinuro sa kanya ni Aiden sa kanyang isipan, sinabi ni Gerald pagkatapos, "Mabuti na. Hindi mo kailangang pasalamatan ako. Gayunpaman, ang aming pagpupulong ay dapat na maging kapalaran dahil patuloy kaming magkikita ng paulit-ulit. Siguro tadhana lang natin. Anuman, natutuwa ako na nai-save kita ngayon." Pinapanood si Gerald pagkatapos ay ngumiti, natagpuan ni Noel ang kanyang hininga na mabilis na lumalaki nang agad siyang namula ng bahagya. Ang mga sulok ng kanyang labi ay dahan-daang nakakurot paitaas sa isang magandang ngiti, nanahimik muna siya saglit bago tumango at sinabing, "Aba, babalik muna tayo, pagkatapos." Column, panipi, kahit na sinabi niya iyon, hindi siya umiwas ng 1 pulgada, ang mga mata niya ay nakakabit din kay Gerald. Kabanata 12:29. Talagang hindi inaasahan ni Gerald na mag-uugali si Noel ng salitang-salita tulad ng kung paano hinulaan ni Aiden. Pagkatapos ng lahat, sinabi ni Aiden kay Gerald na ang mga diyosa na tulad niya ay nasisiyahan sa paglalaro ng pusa at mouse. Sa madaling salita, nasiyahan talaga sila sa proseso ng paghabol. Partikular nila itong nagustuhan kapag ang mga hinabol ay tila nagmamalasakit sa kanila. Sa pag-iisip na iyon, ayon sa hula ni Aiden, kahit na talagang Nos Avenue ni Gerald ang buhay ni Noel ngayon, hindi pa rin siya gagawa ng pagkusa na ibigay sa kanya ang kanyang contact number.
Ang pinakagusto niyang gawin ay kaunting chat sa kanya bago tumalikod upang umalis. Siyempre, hindi talaga siya aalis agad sa paniki. Sa halip, maghihintay muna siya ng kaunti upang hintayin na hilingin sa kanya ni Gerald na manatili na lang. Ito ang dahilan kung bakit madalas na mahirap gawin ang karamihan sa mga Diyosa. Kung sabagay, ang totoong kinagigiliwan ng gayong mga batang babae ay ang proseso ng paghabol at paghanap. Anuman, ang bawat isa sa mga aksyon ni Noel ay halos magkapareho sa hinulaan ni Aiden. Nang makita iyon, nagpatuloy si Gerald upang i-relay ang script na ibinahagi sa kanya ni Aiden. Nodding na may hindi kilalang ekspresyon sa kanyang mukha, pagkatapos ay sumagot si Gerald, sa katunayan. Dahil pareho kayong nasugatan ng mas maaga, makabubuting makakuha kayo ng maayos na pahinga. Aalis din ako dahil kailangan ko pa ring maghanda ng isang espesyal na regalo para sa isang kaibigan ko ngayon. Ngayon kung patawarin mo ako, Colm. Panipi. Matapos sabihin iyon, dahan daw ang lumingon si Gerald at nagsimulang maglakad palayo, mahinahon. Ngayon, kung tama ang sinabi sa kanya ni Adrian, siguradong tatawag si Noel sa kanya sa bilang ng 5. 1, 2, 3. Pagkabilang ni Gerald ng 5, sa kanyang isipan, biglang sumigaw si Noel, "Hold, Gerald! Gerald, hintay ka muna." Panipi. Tuldok tuldok tuldok. Seryoso? Oo. Ano ito, Noel? Tanong ni Gerald. Well, saan eksakto mo natutunan ang iyong mga kasanayan, Gerald? Kung posible, nais kong malaman ang ilang mga simpleng diskarte sa pagtatanggol sa sarili para sa mga kababaihan. Mangyayari ka bang magkaroon ng anumang mga rekomendasyon para sa akin? Tanong ni Noel. Narinig iyon, tumango rin si Yulisa bago idinagdag, gusto ko rin sanang matuto. Oh, ganoon ba? Kaya, maaari kitang bigyan ng isang numero ng contact sa publiko sa pamamagitan ng WhatsApp kung nais mo. Ito ay pagmamayari ng aking kaibigan at palaging napapanahon siya sa mga nasabing kasanayan. Panipi. Sa puntong ito, naramdaman ni Gerald na tunay na naintindihan niya ang mga puso ng mga batang babae ngayon. Ang mga pangungusap na tinuro sa kanya ni Aiden ay tunay na epektibo, lalo na ang isa na kasangkot sa kanya na sinasabi na kailangan niyang pumunta maghanda ng isang espesyal na regalo para sa kanyang kaibigan. Sa isang paraan, sinasabi na pinapayagan siyang kontrahin ang taktika ng laro ng pusa at mouse. Naghihintay hanggang ngayon upang sabihin na partikular din itong nakakaapekto dahil gampanan na niya ang papel ng bayani na nagligtas sa dalawang kagandahan. Ang account ni Aiden ay tinawag na practical na taktika, at madalas na nagbahagi ng impormasyon si Aiden tungkol sa mga kasanayan sa pakikipaglaban at martial arts doon. Habang sinabi lang sa kanila ni Gerald ang pangalan ng account para sa kanila na sa halip madali hanapin ito, hiniling ni Gerald na maging kaibigan sa kanilang mga WhatsApp account sa halip upang maipasa niya sa kanila ang impormasyon sa pakikipag-ugnay ni Aiden. Gayunpaman, tulad ng inaasahan ni Adrian, simpleng pinilit ng mga batang babae nang walang tanong. Masasabi na ni Gerald na tiyak na ang dalawang batang babae na nais matuto ng mga diskarte sa pagtatanggol sa sarili ay walang anuman kundi isang dahilan. Ang hinabol talaga ni Noel ay isang may kakayahang lalaki sa tabi niya na interesado sa kanya, tulad ni Gerald. Hanggat patuloy niyang hinabol siya sa isang mabuting pamamaraan, tiyak na babukas sa kanya si Noel sa paglaon. Sa pag-iisip na iyon, pagkatapos ng paghihiwalay ng mga paraan sa mga batang babae, hindi mapigilan ni Gerald na humanga kay Aiden sa pagkakaroon ng gayong mabisang taktika sa kamay. Sa parehong oras, hindi niya maiwasang magtaka kung bakit hindi niya naintindihan ng mas mabuti ang puso ni Mila sa umpisa. Sa mga nagdaang araw, pareho silang nagsasalita sa telepono tuwing gabi, at kalaunan, si Mila ang palaging magiging unang sasabihin na nais niyang magtungo sa kama. Siyempre, nakasingsiksik niya noon, palaging nais na siya ni Gerald ng magandang gabi, na sinabihan siyang matulog ng mabuti bago matulog. Bakit hindi niya namalayan noon na gusto talaga ni Mila na hilingin niya sa kanya na manatili ng medyo mas mahaba? Ito ay maliwanag na ngayon sa kanya na patuloy niyang nais na mag-isip pa siya tungkol sa kanya. Upang makasama ng mas maraming oras sa kanya. Sa isang paraan, ito ay ang kanyang paraan ng pagsubok kung gaano siya kahalagahan sa puso ni Gerald. Kabanata 12:30. Siyempre, alam ni Gerald na siya lang ang nasa puso ni Mila at hindi na niya ituturing ang ibang tao sa katulad niyang ginawa sa kanya.
Pagkalabas nito, naalala ni Gerald sa sarili na 3 araw lamang ang layo hanggang sa dumating ang kalagitnaan ng buwan. Sa pag-iisip na iyon, imposible para sa kanya na huwag makaramdam ng bahagyang pagkabalisa. Kailangan talaga niyang talakayin ang bagay kasama si Aidan ngayong gabi. Sa pinakamaliit, ang magandang bagay ay mayroon na siyang magandang pagsisimula ng ulo ngayon. Ang pareho sa kanila ay kinailangan lamang na magtagpo sa paglaon upang talakayin ang mga susunod na hakbang. Alam mo, may pakiramdam ako na si Gerald ay hindi talagang interesado sa iyo, Noel. Pagkatapos ng lahat, kahit sinabi mo sa kanya na nais mong malaman ang ilang mga diskarte sa pagtatanggol sa sarili, naisiping talagang magpapasa siya ng publiko contact number sa iyo. Maya-maya pa ay sinabi ni Yulisa, ano ang mali sa ginawa niya? Talagang interesado akong matuto, alam mo ba? Gayunpaman, nakita mo ba kung gaano siya katapang at kabayanihan noong siya ay nagligtas sa atin kanina? Ang mas pag-iisip ko tungkol dito, mas nararamdaman ko na mayroong hindi kilalang panig kay Gerald na hindi namin alam tungkol sa gaano katotohanang misteryoso. Sagot ni Noel sa malambing na tono habang nakangiti. Oh, hindi kaya, nahulog ka na kay Gerald dahil lang sa isang beses niya tayong niligtas. Habang sang-ayon ako na siguradong makapangyarihan siya, malamang na hindi siya mayaman. Kahit na tunay na nais mong makasama siya kasama ang palagay na simpleng kapalaran lamang ang paggawa nito, ano ang iisipin ng iyong pamilya? Tinanong si Yulisa, pinapaalala ang Noel na maingat na isaalang-alang ang mga kalamangan at kahinaan ng kanyang desisyon. Malinaw kung naaalala na sinasabi mo na hindi mo nais na makipagrelasyon ngayon dahil medyo nangyayari sa loob ng iyong pamilya. Sa totoo lang, sa palagay ko, ang pagkuha ng isang relasyon ay eksakto kung ano ang kailangan mo upang malutas ang iyong mga problema. Sa pamamagitan nito, ibig kong sabihin ay dapat kang makakuha ng isang lalaking may kakayahang malutas ang krisis sa ekonomiya ng iyong pamilya. Sa pag-iisip na iyon, sa palagay ko dapat kang humabol kay Preston kaysa kay Gerald. Panipi. Kung sa bagay, ang kanyang pamilya ay nagmamay-ari ng isang kumpanya na nakalista sa publiko, alam mo ba? Marumi silang mayaman. Hanggat sumasang-ayon ka na maging kasintahan niya, kung gayon tiyak na makakatulong siyang malutas ang mga isyu sa pananalapi ng iyong pamilya. Pinapaalala ko sa iyo na ang pagsasama-sama kay Gerald ay hindi makakatulong sa iyo na malutas ang anupaman. Paliwanag ni Yulisa habang maingat niyang pinag-aaralan ang sitwasyon habang pabalik kasama si Noel. Sa buong katapatan, hindi in love si Noel kay Gerald. Paimpol siyang nadama ng pagmamahal sa kanya. Pagkatapos ng lahat, iniwan siya ng isang tunay na kanais-nais na impresyon sa kanya sa oras na ito. Bukod doon, medyo nakiusyoso rin siya sa kanya sa kabuuan. Bagaman hindi niya itinakwil ang posibilidad na magkarelasyon sila ng mailigtas, napatahimik na ngayon si Noel, lalo na matapos marinig ang sasabihin ni Yulisa. Habang totoo na mayroon pa siyang kaunting pagmamahal at paghanga kay Gerald, alam na alam ni Noel na nawalan siya ng karapatang pumili ng kanyang kapareha pagkatapos ng nangyari sa kanyang pamilya noong nakaraang buwan. Dahil sa pangyayaring iyon, tila totoong wala siyang pagpipilian kundi maghanap para sa isang mayaman at makapangyarihang tao na mananatili sa tabi niya. Tulad ng sinabi ni Yulisa, ang isang tao ay wala talagang magagawa ng walang pera o tamang mga koneksyon. Bagaman alam iyon ni Noel, tinanggihan niya ng mas maaga si Preston mula nang gusto niyang maglaro ng pusa at mouse sa kanya kahit ilang beses pa. Gayunpaman, ngayon, alam niya na kailangan niyang magsimulang mag-isip ng higit patungkol sa kanyang pamilya at magseryoso. Habang alam niya na ang pagsama-sama kay Preston ay tiyak na makakatulong sa sitwasyon ng kanyang pamilya, wala siyang anumang nararamdaman para sa kanya. Tulad ng para kay Gerald, tiyak na mas nakakaakit siya sa kanya kaysa sa alinman sa mga nakaraang lalaki na nakasalamuhan niya. Iyon ang tiyak. Gayunpaman, hindi tulad ni Preston, ang pagsasama sa kanya ay hindi makakatulong sa kanyang pamilya. Ang lahat ng ito ay naramdaman ni Noel na labis na nakakabit. Seryoso ka pa bang nag-iisip tungkol sa tamang pagpili, Noel? Tandaan, kaarawan mo bukas ng gabi, at dapat mong malaman na kahit pinahiya mo siya ngayon sa harap ng maraming tao sa pamamagitan ng pagtanggi sa kanyang pagtatapat, hindi ka pa sumusuko sa iyo si Preston. Sa halip, narinig kong nagsusumikap siya upang maghanda para sa pagdiriwang ng iyong kaarawan bukas, kahit na hindi pa siya naiimbitahan.
Sa nasabing iyon, sigurado akong matutuwa si Preston kung papayagan mo siyang dumalo sa iyong birthday party. Sabi ni Yulisa, alam ko, alam ko. Anuman, nagpaplano din akong mag-imbita ng iba na dumalo sa aking ika-20 birthday party. Sagot ni Noel habang kinakagat ang ibabang labi. Hindi mo maaaring tinukoy si Gerald, hindi ba? Tanong ni Yulisa habang nanlalaki ang mga mata. Aba, anuman ang kaso, natapos pa rin ni Gerald na isave kaming dalawa ngayon. Kung hindi dahil sa kanya, kung sino ang nakakaalam kung ano ang magiging huli sa atin. Sa pag-iisip na iyon, natural lamang sa atin na ipahayag ang ating pasasalamat sa kanya, sa palagay mo. Panipi, sinabi ni Noel habang naaalala ang sandali nang malumanay siyang suportahan ni Gerald palabas ng kotse mula nang nasugatan niya ang kanyang binti. Ang memorya ng nag-iisa na iyon ay sapat na upang ang kanyang nakapirming puso ay dahan-dahan na matuno. Pareho sa kanila pagkatapos ay nagpatuloy sa pakikipag-chat bago tuluyang bumalik sa kanilang mga dorm at sinabi sa kanilang mga kasama sa silid na sila ay ligtas. Dahil ang dalawang batang babae ay hindi lahat na interesado sa tunay na pag-aaral ng mga diskarte sa pagtatanggol sa sarili sa una, simpleng tinanggal ni Yulisa ang numero mula sa paniki. Kinagabihan ng gabing iyon, ang ulo ni Yulisa ay nagsimulang masaktan ng masama. Sa pag-aakalang ito ay dahil sa isang pinsala na naranasan niya nang biglang tumama ang preno ng kotse kanina. Mabilis na dinala siya ni Noel at ng iba pa sa isang malapit na ospital para magpa-check up. Nasa paligid na noon nang makatanggap si Gerald ng mensahe ng paanyaya sa kaarawan mula kay Noel. Tulad ng hinulaan ni Aidan, tila totoong makakakuha si Gerald ng nakapagpapalakas na dugo na kailangan niya bukas. Dahil malapit na ito sa kalagitnaan ng buwan, napakahusay na balita. Tungkol sa bato ng Zerkobsite. Halos maramdaman ito ni Gerald sa kanyang mga kamay ngayon. Hanggang dito na lang muna ang ating kwento. Maraming salamat sa pakikinig. Huwag kalimutan mag-like, share, subscribe at i-comment ang inyong reaksyon sa ating kwento.